Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Idira Eclo Sr., King of all kings, Master Ben Bora Eclo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Eclo I. Pizza 26 po ngayon buwan ng Agosto 2020. Ngayon mga kapatid, ipapagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol po sa tunay na kaligtasan. Ito po talaga ang rason mga kapatid kung bakit maliligtas ang tao. Mayroon na po tayong basihan mga kapatid kung papaano maligtas ang tao. Number one basihan ay yung kapanahunan ni Noah. Yung kapanahunan ni Noah, noong kapanahunan ni Noah mga kapatid, bago pa dumating ang dilubyo o pagbaha o pag-apaw ng tubig sa lahat ng lupa dito, sa lahat ng sulok ng mundo, ay direct po talaga siyang inutusan ng Diyos. Direct ha? Tandaan nyo ito. Naligtas po si Noah at ang 11 niyang mga anak dahil personal po talaga silang nakarinig sa salita ng Diyos. Personal po talaga na narinig nila ang salita ng Diyos mula talaga sa bibig ng Diyos na isang tinig lamang. Yun po talaga ang dahilan kung bakit nakaligtas si Noah at ang 11 niyang mga anak. Dahil personal talaga, personal. Ito ang tandaan nyo. Mga pastor kayo, mga pari kayo. Personal po talaga nila na narinig ang tinig ng Diyos na nag-uutos kay Noah at sa 11 niyang mga anak na gawin ang arka, gawin ang isang sasakyan upang kanilang sasakyan dahil may darating na dilubyo, may darating na pag-apaw ng tubig sa lahat ng kalupaan dito sa buong mundo. At yung tinig na yun na kanilang narinig ay sinusunod po nila. Ang salita na yun ng Diyos na kanilang narinig na tinig lamang ay sinusunod nila, ginagawa nila. Kahit anuman ang mga sinasabi ng mga tao, kahit anuman ang mga panglalait na ginawa ng tao sa kanila, hindi nila iyon binaliwala, hindi nila iyon pinakinggan. Bagkus ay taos puso pa nilang ipinatuloy ang kanilang paggagawa ng arka. Kahit na ito ay nabulok na, ang ilang bahagi ng arka ay nabulok, ngunit kanila pa rin nire-repair, inaayos hanggang sa matapos na talaga ang arka. Sinusunod nila po ay ang salita ng Diyos. Hindi po salita ng Diyos na nasa Biblia ninyong mga pari kayo, mga pastor kayo. Hindi po. Salita po ng Diyos na direct na nag-instruct kay Noah at sa 11 niyang mga anak. Salita ng Diyos na diretso na nag-uutos kay Noah at sa 11 niyang mga anak na gawin ang arka para sa kanilang kaligtasan. Ngayon mga kapatid, kung ang susundin ng tao ay ang sinasabi niyong salita ng Diyos na nandyan binasa ninyo sa libro, Big X po talaga. Ganyan po talaga ang mangyayari ng tao. Na mga tao na sumusunod sa mga sinasabi ninyong ito ay salita ng Diyos, wala. Big X. Dahil ang Biblia ay hindi na yan salita ng Diyos. Hindi yan salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay personal nyo yang maririnig. Personal nyo yang maramdaman. Isalita kasi yan ng Diyos sa inyo sa pamagitan ng panaginip. Yan ang tunay na kaligtasan. Mayroong tunay na basihan. So ngayon mga kapatid, ngayon po ay Judgment Day. Nandito na po tayo sa judgment level. Paano nyo sagutin ang paghuhukom na gagawin
kung ang mga alam ninyo, ang mga natutunan ninyo ay galing lang sa Biblia na sinasabi niyong salita ng Diyos. Wala po talaga mga kapatid. Big X po talaga yan. Big X. No. Wala po. May basihan na po tayo na mayroong personal commitment. Personal po talaga na nakikinig ang tao sa salita ng Diyos. Si Noah, personal siyang nakikinig sa boses ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, ang nakagawa niyan ngayon dito ay ang mga members lang ng PBMA at members ng Robinyan. Dahil ang members ng PBMA at members ng Robinyan ay personal po talaga yang nakakarinig sa boses ng Diyos. Personal po yang nakakausap ng Diyos. At personal po yang nagmamahal sa Diyos. Yung mga membro ng PBMA at membro ng Robinyan. No. Ngunit kahit man ikaw ay membro ng PBMA at membro ng Robinyan, ay malaki pa rin ang tsansa na hindi mapabilang sa mga maliligtas. Dahil ang maliligtas nga ay nakatakda na yun. Sinabi na yun ni Apostol Juan sa Revelation, Book of Revelation, chapter 7, verse 1 to 8. Sinabi na yan na 144,000 lang ka mga tao ang maliligtas. At yung 144,000 yan na ka mga tao na maliligtas ay mayroong tatak ng mukha at pangalan sa Diyos sa kanilang mga noo or katawan. At naipakita ko na yun sa inyo. Naipakita ko na talaga sa inyo, mga membro ng PBMA or membro ng Robinyan. Wala po akong pinipili. Kahit anong relihiyon, wala akong pinipili. Wala. Naipakita ko na po sa inyo na ang kaligtasan talaga ay may basihan. Personal kang nakipagrelasyon sa Diyos. Personal po talaga. At personal po na ang Diyos ay mag-uutos sa iyo, magsasalita sa iyo. At makikinig ka, mapakinggan mo yung salita na yun. Gaya ng nangyari kay Noah. Basihan kasi yun eh. Basihan yun. Yung nangyari kay Noah, personal siyang nakarinig sa salita ng Diyos. Ngayon naman sa kaligtasan natin ngayon sa Judgment Day, ganon pa rin. Personal ka rin makarinig sa salita ng Diyos. Personal. At personal kang makipagrelasyon sa Diyos. Dahil paano mo nga maisulat ang pangalan at mukha ng Diyos sa iyong katawan kung hindi mo yan personal na nakikita? Di ba? Dahil ang maliligtas ay nakatakda na 144,000 katao maliligtas sa buong mundo. So paano mo isulat? Kung ikaw pastor ka, pari ka, paano mo isulat sa iyong noo? Paano mo itatak sa iyong noo? Paano mo itimbre sa iyong noo ang timbre ng buhay na Diyos kung ang Diyos mo ay wala, hindi mo nga nakita, hindi mo narinig ang salita niya, hindi mo nakita? Paano maitatak dito sa noo mo ang timbre ng buhay na Diyos? Silyo ng buhay na Diyos. Silyo yun eh. Tato na silyo ng buhay na Diyos. Mag-aantay ka na ang Diyos mismo mag-tato sa'yo? Anong klaseng pastor kayong, pare kayo? Mag-aantay kayo na ang Diyos mismo magtatatak dyan sa ulo ninyo? Wala. Wala ang Diyos na magtatatak dyan sa ulo, sa noo ninyo, sa katawan ninyo. Wala. Dahil sinabi yan ni Apostol Juan na tinikman niya iyon. Nang tinikman niya iyon, ay napakaasim. Nang tinikman niya, napakaasim. Kung natandaan niyo yung unang videos ko, napakaasim. Nang tinikman niya, napakaasim dito sa bunganga. Ganyan nga siya sa asim eh. Ganyan siya sa sobrang asim. Ngunit nang nalunok na niya dito na sa tiyan, ay napakatamis naman ang nararamdaman niya. Parabol yan. Halimbawa, tatatuan ka dito, gaya nito, tatatuan ka, gaya nito, tatatuan ka. Napakaasim to. Pag tato nito, ganyan ang mukha ko.
Ganyan ang mukha ko, ganyan. Ganyan ang mukha ko pag tato dito. Napakaasim talaga. Napakaasim. Sakit ba? May sakit. May kirot na ramdaman. Ganyan mukha mo pag tatuan ka. Ganyan ang mukha mo pag tatuan ka. Pero pag matapos na, kapatid, ito, tapos na. Tapos na natato. Ang tamis ng pakiramdam. Napakatamis ng pakiramdam na isa ka na sa 144,000 na napili ng Diyos na sulatan ang kaniyang pangalan at mukha. Isa ka na pag magawa mo yan. Pastor kang, pari ka. Pag magawa mo yan, maisulat yung pangalan at mukha ng Diyos sa katawan mo, isa ka na sa 144,000. 101% po akong nagsasabi sa inyo ng totoo. 101% po. Kasi basihan yan. Basihan. Na ikaw ay nakinig sa utos ng Diyos. Nakinig ka sa utos ng Diyos na markahan, silyuhan ang pagkatao mo. Ganon din si Noah noon. Nakinig si Noah sa utos ng Diyos na gawin ang arka para siya ay maligtas. At ang mga nakakinig ng utos na Diyos ng panahon na yun ay ang 11 niyang mga anak. Nakakakinig talaga yun sa pag-utos ng Diyos kay Noah. Kaya yung 11 niyang mga anak naniwala din sa kay Noah. Kaya ginawa nila ang arka. Ginawa nila arka para sasakyan nila sa pagdating ng dilubyo. Ngayon naman mga kapatid, ano naman ang utos ngayon na napakasimple? Silyuhan, tatakan, markahan ang noo ng pangalan at mukha ng Diyos. Orsilyo na mula sa buhay na Diyos. Simple lang yun. 144,000 katao yun ang makasunod noon. Isa ka sa nakakinig nito ngayon sa akin. Isa ka sa nakarinig nito sa akin. Swerte ka. Sasabihin ko talaga yun. Swerte. Napakaswerte nyo mga nag-subscribe sa YouTube channel kong ito. Napakaswerte nyo dahil subo ko na nga talaga sa mga bibig ninyo. Isinubo ko na talaga sa bibig ninyo ang kaligtasan. Isinubo ko na talaga. Sinubo ko na talaga sa inyo. Kung member ka ng PBMA na nakakinig ng kung ito, ng video kong ito ngayon, or member ka ng Rubinia na nakakinig sa video kong ito ngayon, napakaswerte mo dahil isinubo ko na talaga sa baba mo kung paano ka maligtas. Sinubo ko na talaga. Dahil wala po talagang maliligtas. Zero po talaga. Wala pong maliligtas na walang silyo, marka, tatak, tato ng silyo ng Diyos, ng buhay na Diyos. Or marka, tato ng pangalan at mukha ng Diyos. 101% po akong nagsasabi sa inyo. Kaya kung pastor ka, pari ka na nakapanood ng video kong ito, big X ka talaga dahil wala kang Diyos na maitato sa noo mo. Wala kang Diyos na maitato dahil wala. Jesus Christ inaantay nyo eh. Jesus Christ inaantay nyo. Si Jesus Christ pag makita nyo yan, judgment na yan eh. Pag makilala nyo yan, hukom na yan eh. Hukom na. Pag makilala nyo, ako kilala ko man kasi si Professor kong si Hesus Kristo at si Professor kong Jimmy Vanilla Limpot, isa lang yan eh. Isa lang. Kaya makilala nyo yan, huli na lahat. Judgment na eh. Sa ngayon, makilala nyo yan, swerte pa dahil hindi pa final judgment. Kaya mga kapatid, may basihan na po talaga kung paano maliligtas ang tao. Basihan. Personal po na pakipagrelasyon sa Diyos. Personal mong makausap ang Diyos, personal mong makita ang Diyos, personal mong marinig ang mensahe ng Diyos, personal kang bigyan ng instructions ng Diyos. Personal po talaga yun. Dahil yung si Noah at ang 11 niyang mga anak, personal yun na binigyan ng instruction ng Diyos. Personal yun sila na binigyan ng instruction ng Diyos. Kaya ginawa nila yung instruction ng Diyos. Nang natapos na yung pinagawa ng Diyos sa kanila, sila rin lang 12 ang naliligtas dahil sila man lang ang nakakinig sa utos ng Diyos
At sila rin lang ang gumagawa. Ngayon, yun namang ngayon, sa panahon ngayon, yun na nga, 144,000 lang po katao ang personal yan na makipagrelasyon sa Diyos. Yung 144,000 ka mga tao, personal na makipagrelasyon sa Diyos. At personal yung 144,000 ka mga tao na makikinig sa instruction ng Diyos. Personal talaga sila. Dahil, pag makinig ka ngayon sa instruction ng Diyos ngayon, na lagyan ng marka, silyo, tato ang iyong noo or ang iyong katawan, swerte ka talaga. Napakaswerte mo. Ngunit, kung isa ka ngayon sa nood sa YouTube channel kong ito, sa video kong ito ngayon, at hindi mo sinusunod ang sinasabi kong ito, ikaw na rin ang pinakamalas na tao sa buong mundo. Ikaw na talaga ang pinakamalas na tao sa buong mundo. Dahil bibihira-bihira nga lang kayong naka-locate ng YouTube channel kong ito. Hindi niyo pa magawa-gawa. Prangka-prangka po na pagkakasalita. Bihira lang talaga kayo nakakapanood ng YouTube channel ko. Ilan lang kayo, hindi nga kayo umabot ng 1,000 eh. Hindi nga umabot. Pero darating tayo dyan, dadami rin kayo. Dadami. Sure ball po ako dyan, dadami kayo. Kasi nga, 144,000 eh. Dadami kayo. Hindi lang kayo ang makapapanood nito. Marami pa. Kaya mga kapatid, yun po ang pakipagrelasyon sa Diyos. Yun po ang kaligtasan talaga. May connection po yun sa Diyos. Personal connection yan sa Diyos. Personal connection. Nasabi ko na sa inyo, si Noah may personal connection sa Diyos, may personal assignment ang Diyos ibinigay na nagsalita mismo, narinig niya mismo. Yung panahon ni Noah, naligtas si Noah dahil sinunod niya ang instruction ng Diyos. Ngayon naman sa ating panahon, personal na rin na tayo ay makipagrelasyon sa Diyos at personal din tayong bibigyan ng instructions ng Diyos. At ang mga personal na mga tao na yun ay 144,000 lang katao dahil sila lang ang nakikinig sa instruction ng Diyos. Ako bilang isang misyonaryo ay inishare ko na sa inyo, inirelay ko sa inyo ang instruction ng Diyos na markahan po talaga ang noo o katawan ng tao ng silyo ng buhay ng Diyos or pangalan at mukha ng Diyos. Kaya tayong mga membro ng Robinian or PBM, magawa natin yan na isulat sa ating katawan ang pangalan at mukha ng Diyos dahil kilala na natin ang Diyos. Nakausap na natin ang Diyos. Nakipagrelasyon na tayo sa Diyos. Pero kayo mga pastor, kayo mga pare kayo, big X talaga kayo. Hindi nyo kasi personal nakakilala sa Diyos. Hindi nyo personal nakilala ang Diyos. Hindi nyo personal nakausap ang Diyos. Kaya walang instruction ang Diyos din sa inyo. Ang instruction sa inyo, ayun lang, basahin yung balik-balik yung Biblia na noong panahon pa ni Magellan, panahon pa ng panahon pa ni Hesukristo yun, panahon ni Professor Hesukristo noon pang year 1 pa yun, tagal na noon eh. Kaya wala na yun. Wala na. Useless na. Tapos na kasi yun eh. Yung Revelation, hindi pa yun natapos. Mayroon pa yun. Pero hindi nyo nga binabasa kasi takot kayong mabuksan ang isipan ng tao. Takot kayong magbago ang isip ng tao at hindi na maniniwala sa inyo. Takot kasi kayo. Kaya hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking YouTube channel. Dahil isa po talaga itong giya pagmamaymay sa inyo kung paano kayo maliligtas. Isa itong giya para talaga maintindihan nyo ang tunay na kaligtasan. Wala po akong pinipili. Kahit member ka ng PBMA Robinian pero hindi ka nakinig sa sinasabi kong ito ngayon, big X ka pa rin. Dahil wala na ang ibang misyonaryong magsasabi sa inyo nito. Wala na. Dahil hindi man nila ginawa yon, kaya hindi rin nila masabi. Yung mga members ng First 13, members ng Round Uppers, members ng Board of Trustee, Board of Directors, big X yun kasi hindi rin nila nagawa. Wala silang tato ng pangalan at mukha ng Diyos.
Kaya mga kapatid, naintindihan nyo na siguro, mga members ng PBMI at Romin yan. At hanggang dito lang, magandang umaga uli sa inyong lahat. Sa aking Diyos, Divine Master Ben Direct Cleo Senior, King of all Kings, Master Ben Barry Cleo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Cleo the First. Sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa yung mga lahat na nagsusubaybay, nag-subscribe sa YouTube channel kong ito. Kung kayong lahat ay makipagkita sa akin, magkita-kita tayo, mayroon akong ibibigay sa inyo. Mayroon akong ibigay sa inyo. Isang tulong kung paano nyo pasukin ang kaharian ng Diyos. Bigay ko yan sa inyo. Yung Divine Words, Master Key to open the main gate of the heaven. Yan ang pinaka-importante. Hindi niyo kasi alam yan. Hindi kasi yan alam ng mga round-uppers, Board of Trustees, verse 13, verse 24. Hindi yan nila alam. Bigay ko yan sa inyo pag magkita kayo personal. At hanggang dito lang. Maraming salamat. Magandang umaga ulit sa inyong lahat.